Bakit sinusuportahan ni Robin Padilla ang death penalty kahit siya ay Muslim? Isa, paniniwalang pampolitika at responsibilidad bilang senador, bilang halal na senador ng Pilipinas. Ang pangunahing tungkulin niya ay gumawa ng batas para sa seguridad at kaayusan ng bansa, hindi lamang batay sa personal na relihiyon. Ilang beses niyang ipinahayag na ang death penalty ay dapat ibalik para sa mabibigat na krimen, lalo na illegal drugs, malalaking sindikato, organized crime. Sa pananaw niya, ito ay deterrent o panakot upang mabawasan ang krimen. Kaya ang posisyon niya ay policy-based, hindi simpleng religious command. Dalawa, hindi ipinagbabawal ng Islam ang death penalty. Mahalagang maintindihan, ang Islam ay hindi absolutong tumututol sa death penalty. Sa Quran, Surah Al-Baqarah 278, binabanggit ang kisas, makatarungang kapalit sa matinding krimen. Surah Al-Maidah 5:45, binibigyang diin ang hustisya ngunit hinihikayat ang pagpapatawad. Ibig sabihin, pinapayagan sa Islam pero may mahigpit na kondisyon, may opsyon ng kapatawaran. Kaya para sa ilang Muslim leaders, hindi contradiction ang pagsuporta sa death penalty. Tatlo, pagkakaiba ng Sharia law at Philippine law. Ang Pilipinas ay hindi Islamic state. Kaya kahit Muslim ang isang politiko, ang kanyang panukalang batas ay nakabatay sa Konstitusyon ng Pilipinas, criminal justice system, national security concerns. Hindi niya ipinapatupad ang Sharia law sa buong bansa, kundi civil law policy. Apat, personal na pananaw sa hustisya. Si Robin Padilla ay kilala sa kanyang matinding paninindigan laban sa krimen. Sa kanyang mga pahayag, madalas niyang banggitin proteksyon ng kabataan laban sa droga, disiplina sa lipunan. Para sa kanya, ang death penalty ay bahagi ng mahigpit na hustisya, hindi relihiyosong paghihiganti. 5. May pagkakaiba ang interpretasyon. Kahit sa Islam, mahalagang tandaan, hindi iisa ang opinyon ng mga Muslim scholars. May Muslim leaders na sumusuporta sa death penalty. Muslim leaders na tumututol dito. Ito ay dahil ang Islam ay may iba't ibang interpretation at jurisprudence. Mahalaga ring punto, ang isang Muslim na politiko ay maaaring sumunod sa kanyang pananampalataya at sabay na gumawa ng desisyong pampubliko batay sa sitwasyon ng bansa. Hindi ito automatikong salungat sa Islam. Sa tuwing may mabigat na krimen na nangyayari sa mundo, iisa ang tanong ng maraming tao. Pag-aaralan natin kung ano pa ang malalim na bagay ng usaping ito at kung ano ang hustisya na itinuturo sa Quran at sa Biblia. Ano ang tunay na hustisya? May mga naniniwalang kailangan ang pinakamabigat na kaparusahan upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit bilang mga taong may pananampalataya, mas malalim ang tanong, ano ang sinasabi ng Quran? Ano ang itinuturo ng Bible? Pinapayagan ba ng relihiyon ng ganitong uri ng kaparusahan o mas pinipili ng Diyos ang awa? Sa video na ito, pag-aaralan natin ang pananaw ng Islam at Kristyanismo, hindi upang makipagtalo, kundi upang matuto. Una, ang halaga ng buhay sa relihiyon. Bago pag-usapan ang kaparusahan, mahalagang maintindihan muna ang isang bagay. Sa parehong Islam at Kristyanismo, sagrado ang buhay ng tao. Sa Quran, Surah Al-Maidah 5:32, ang sino mang magligtas ng isang buhay ay parabang nailigtas niya ang buong sangkatauhan. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang buhay sa Islam. Ganito rin ang mensahe ng Bible. Sa Genesis 1:27, sinasabing ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, ang bawat buhay ay may dignidad at halaga. Bago ang usapin ng parusa, itinuturo muna ng relihiyon ang respeto sa buhay. Pangalawa,
pananaw ng Quran tungkol sa hustisya sa Islam, may konsepto ng makatarungang pananagutan. Sa Quran, Surah Al-Baqarah 2, 178, inatasan sa inyo ang makatarungang kapalit sa kaso ng pagpatay. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ito utos para sa paghihiganti. Kasunod ng talata ay hinihikayat ang kapatawaran. Sa Surah Ash-Shura 42, talata 40. Ang gantimpala ng masama ay katumbas lamang nito, ngunit ang magpatawad at makipagkasundo ay may gantimpala mula sa Diyos. Makikita dito ang malinaw na balanse. May hustisya, ngunit mas pinapahalagahan ang awa. Dagdag pa rito sa Surah An-Nisa 4:135, o kayong mga sumasampalataya, maging matatag sa katarungan kahit laban sa inyong sarili. Ibig sabihin, ang hustisya sa Islam ay hindi dapat dala ng galit o emosyon. Ang tunay na hustisya ay kontrolado ng prinsipyo, hindi ng damdamin. Pangatlo, ang diin ng Islam sa kapatawaran. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng Islamic teaching ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa kapatawaran. Sa Surah Az-Zumar 39:53, huwag mawala ng pag-asa sa awa ng Diyos sapagkat pinatatawad niya ang lahat ng kasalanan. Ipinapakita nito na kahit ang taong nagkamali ay may pagkakataong magbago. Kaya maraming Islamic scholars ang nagsasabing ang awa ay sentro ng pananampalataya. Aral, ang layunin ng relihiyon ay hindi lamang magparusa kundi magbigay daan sa pagbabago. Pang-apat, pananaw ng Bible sa hustisya sa Lumang Tipan, kinikilala ang pangangailangan ng batas upang mapanatili ang kaayusan. Genesis 6:6, ang magbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububuri ng kanyang dugo. Ito ay nagpapakita ng konsepto ng pananagutan. Ngunit habang umuusad ang kasaysayan ng Biblia, mas lumalalim ang diin sa awa. Sa Ezekiel 18:23, sinabi ng Diyos, "Hindi ko kinalulugdan ang kamatayan ng masama, kundi ang kanyang pagtalikod sa kasalanan upang mabuhay." Ito ay napakahalagang punto. Ang layunin ng Diyos ay pagbabago, hindi pagkawasak. Ang hustisya ng Diyos ay laging may kasamang pag-asa. Panglima, ang turo ni Jesus tungkol sa awa sa New Testament, binigyang diin ni Jesus ang habag. Sa John 8:7, sinabi niya, "Ang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato." Hindi niya itinanggi ang batas, ngunit pinaalalahanan niya ang tao na walang perpekto. Sa Matthew 5:7, mapapalad ang mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan. At sa Matthew 5:9, mapapalad ang mga tagapamayapa. Ipinapakita nito na ang Kristyanismo ay nagtuturo ng pusong handang magpatawad. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang magpakita ng habag. Pang-anim, awtoridad ng pamahalaan sa Bible. May bahagi rin sa Bible na kinikilala ang papel ng pamahalaan. Romans 13, talata 4, sapagkat ang pinuno ay lingkod ng Diyos upang panatilihin ang kaayusan. Ibig sabihin, may responsibilidad ang Estado na protektahan ang lipunan. Ngunit ang kapangyarihang ito ay dapat gamitin ng may katarungan at kabutihan. Ang kapangyarihan ay may kasamang pananagutan. Pangpiti, pagkakatulad ng Quran at Bible, kapansin-pansin na pareho ang mensahe, ang buhay ay mahalaga. Ang hustisya ay kailangan. Ngunit ang awa ang pinakadiwa ng pananampalataya. Hindi simpleng parusa ang layunin ng relihiyon, kundi pagbabalik ng kapayapaan sa lipunan. Ang tunay na relihiyon ay naghahanap ng balanse, hindi labis. Sa huli, parehong ipinapaalala ng Quran at Bible na ang hustisya at awa ay magkasamang prinsipyo. Ang tao ay tinatawag hindi lamang upang maghusga, kundi upang magpakita ng karunungan at malasakit. Ngayon ikaw naman ang tanong, kung ikaw ang haharap sa ganitong desisyon, ano ang pipiliin mo? Mahigpit na hustisya o awa na nagbibigay pagkakataon sa pagbabago?
Ibahagi ang iyong pananaw sa comments. Kung gusto mo ng mga pagtalakay na may lalim, respeto at aral, mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa panunood.